Hello everyone! Welcome to Sela Time with Eric. Thank you for tuning in. Hello, magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating podcast. And today, kasama natin si Kuya Ryan at si Ate Kat. They are married for 16 years now. Hindi ko pa masabing 15. For sure, there are so many stories, testimonies, at ako bilang bagong kakakasal pa lang namin, marami po kami matututunan dito. We know each other na for almost 15 years. Please don't forget to follow my podcast for more episodes. Thank you. Hello, ako nga pala si Kuya Ryan ninyo. And currently working ngayon sa MMDA based sa Navotas. Tapos din ako ng nursing dito sa Fatima. Professional education din na kung saan pumasa ako as a let passer. Nabanggit ni Sir Eric yung Jedediah Christian Academy. Nagturo din ako doon for 6 years. I'm Ate Kat. At after 6 years, nag-work naman ako for 7 years sa BPO, back office. And then, marami ng story in between ng aking mga work experience. So, siguro masisimulan namin yung story namin / testimony namin. Sisimulan na lang namin dun sa yung job offer niya ni husband. Yes. Kanina, kinikwento mo sa akin, Tikat, yung For more episodes, please follow this podcast, Sela Time with Eric. So, yung nabanggit ko na job offer kay husband dun sa abroad, sa Palau, mag-work siya, kay Sir Ryan yun, mag-work siya as teacher missionary. Ang pinaka reason talaga nun kung bakit nagkaroon siya ng ganong job offer is because of me din, dahil pinush ko siya. It's not really from his heart na mag-work abroad, pero dahil sa pinush ko siya. So ang pinaka reason ko kasi dito is, so we're like married for I think 12 years or 10 years or 11, mga ganong years na. And I started na mag-struggle na pagdating sa sa financial, pagdating sa salary, nagkaroon ako ng comparison na I consider na mas magaling ako, mas marunong ako kasi mas malaki ang sahod ko kaysa sa kanya. So, sa BPO, Tikat, mas malaki? Malaki ang sahod ko. So, and aside from that, I always aim na ma-promote. Alam mo yun, kasi, ang personality kasi namin ni Kuya Ryan, ako si Wari-Wari, siya si Steady Eddie. Yun. So, Laid back lang, okay lang, chill lang, relax. No pressure at all, kahit may dumadaan sa mga hard times, okay lang kasi alam naman natin na may gagawin si Lord. Pero na-appreciate ko yung ganung mga personality. Sa totoo lang, yung very calm. Yan. So, Tikat, ibig mo sabihin nun, hindi ka calm? ako naman, ang personality ko, kalmado naman ako, pero Yes, mapangarap kasi ako. nakikita Madetali ko rin ako at mapangarap ako na pati yung family namin, pati yung pagiging tatay niya, nangangarap ako. Considering na iniisip ko, nakatapos ka ng nursing, nakatapos ka ng education, nag-early childhood pa siya. Actually, 3 diploma niya eh. Wow! Tapos, board passer pa siya. So, mas qualified pala sa akin si Kuya Ryan. alam mo yun, ako naman bilang misis, excited ako na, maganda na ang posisyon nito, malaki na ang sahod dito. Kasi, alam mo yun, ang dami nang natapos eh. So kasi nung nag-start pa yung Jedediah, diyan ako talaga nag-start magturo muna before something else na work. So habang nag-work, syempre dahil pasimula pa yung school, hindi pa establish yung mga payment sa akin, dahil tinitreat ko rin siya as my personal na tulong, at alam ko naman na in the future na more on volunteer, gagamitin ako ni Lord para sa school, dahil nagpapasimula pa lang. Sa mga nakikinig po natin, yung Jedediah Christian Academy, founder po niyan si Ma'am Villarama, yung mother ni Ate Kat. Yun. So, growing, yung eldest namin is growing up. And then,
in 2014, nagkaroon kami ng second baby, second child. Doon na nag-build up na yung ano ko, yung parang worries ko. May timeline ako na by this time, dapat may ipon na kaming ganito, yung mga ganun ba? Parang din si Lay. Parang si Lay. Nakikita ko rin si ano. Yun, so, Pero teka, nakikita ko rin talaga yung calmness sa'yo You're very calm din. oo. Pero yung Hindi- sinasabi mong kaibahan is you're eyeing something, no? In the future, something like that. Kasi siya yung, ano siya kontento siya sa kung anong, although may dream siya, pero hindi kagaya ko na kailangan very very Mataas. aspiring ako na ma-achieve, ganyan, goal-oriented, mga ganon. So, doon kami, magkaiba kami doon. So, may mga time na nagka-clash, lalo na sa akin personally. So, dahil sa nagbi-build up na yung mga yung mga worries ko being a parent, nag-start na akong mag-work from teacher, nag-resign ako sa pagiging teacher at gusto ko ng mas malaki ng sahod for the kids. Doon na nag-start na mag-build up yung mas marami ko pang dream para sa family at sa kids. Right. At the same time, habang nagbi-build ako ng dreams para sa kids, gusto ko sa magagandang school mag-aral, gagawin ko lahat ng trabaho, gagawin ko lahat ng para ma-promote ako, mag-earn ng malaki. Kasi marami akong pangarap. Wherein, nako-compare ko si husband na may time na inaaway ko na siya. Kasi pag tatanungin ko siya, ano nang pangarap mo para sa amin? Bakit hindi ka bakit hindi ka magsikap? Ibig po sabihin ba, nakikita niyo si Kuya Ryan na like, wala masyadong activity. Is that it? Oo, kasi nung time na yon nagtuturo siya sa school, which is nabanggit niya nga na parang volunteer siya. So, hindi pa ganun ka talaga yung niya, yung salary niya. Tapos, hindi pa masyadong established. Tapos, para sa akin, ako yung nagsasakripisyo, ako yung nagpapakahirap, yung mga ganon. So, nagkaroon na kami ng ganong conflict na. At dumating nga sa point, nakakatawa kasi nung third year ko dun sa isang company, may isang bagong company na yung pinaka CEO mismo ang kumontak sa akin na foreigner na mag-open siya ng company niya at gusto niya talaga akong kunin. At ang laki ng offer sa akin, lahat ng demand, may signing bonus pa. Ang laki ng Wow. offer sa akin. Lahat pati medical benefits ibibigay sa akin. Lang ako. So nag-sign ako ng job offer nun. Pero merong may still small voice sa akin. There's something na nagsasabing there's something wrong. Oh, yeah. Kahit na ang laki. Kasi nung time na yon, mas matindi na yung conflict namin, mas inaaway ko na siya, at dumating na sa point na sinabi ko sa kanya na maliit pa yung namin nun, yung baby namin. Sabi ko, mga 3 years old lang yung second namin na anak. Sabi ko sa kanya, malaki ang sahod ko. Halos wala kang sinasahod dyan sa work mo ngayon. Mag-resign ka na. Alagaan mo yung anak natin. Ako magpapasahod sa'yo. Pa nga kami nun kay Ninang Nancy about dun sa work niya, kung ipopursue niya ba or something, and then kung yung sa akin din, ipupurso ko na din yung application ko outside the country. Yan ba anong taon po yan nangyari? Yun yung 2018. 2018 So yung before pandemic lang po. Oo, before pandemic. Nung 2018 na yun, dahil sa hindi ko tinuloy yung job offer na malaki ang sahod. Kasi di ba sabi ko nga sa'yo, may something na nagsasabi sa akin na Hindi niyo po tinanggap parang yun. Pero kinunvik. ano yan, tikat? Ano din? BPO din? BPO din. Parang ang kinunvik ako noon na magkakaroon kami ng matinding conflict. Tapos at the same time, hindi ko matatapos yung 5 years ko dapat na na tenureship doon sa company, which is yun talaga yung goal ko Yung goal, yes. para sa retirement funds. Retirement funds. So dahil sa feeling ko sa kanya, feeling ko kay Kuya Ryan, wala akong napapala, wala siyang pangarap, wala akong napapala sa kanya bilang tatay, bilang provider. Kasi yun yung concept ko Tatay ka, provider ka dapat. Yes. Dapat mas malaki sahod mo. Dapat mas ikaw yung dahil sa parang feeling ko ako yung masikap, ako yung mas malaki ang sahod. Kaya lang ako pag-aral sa magandang schools yung mga anak namin dahil sa akin. Hanggang sa may kuya ako na nakatira sa Palau, doon siya nag-work for ilang years na. Nagtanong ako sa kanya. Actually, ang tanong ko sa kanya pasumbong pa Sabi ko, Kuya,
wala na akong pag-asa kay Ryan. Every time natatanungin ko siya kung anong pangarap niya para sa amin, wala siyang sinasagot. Hindi siya makasagot ng maayos. Sabi ko sa kanya, wala na akong maasahan kay Ryan. Baka naman meron kang work na pwedeng ibigay sa kanya, yung magandang sahod. Hello everyone! Welcome to Sella Time with Eric. Thank you for tuning in! Yung mga resumes ko sa bahay, kung saan-saan niya na sinesend yun. Saan-saan companies. Parang ako yata yun Kung ano-ano ng mga Kailan job opportunities na pinagpasahan niya for interviews para sa akin. Ginawa niya na yun sa akin. Siya na yung nag-forward without me knowing pa yung iba. Kasi gusto ko talaga siyang Magkaroon ng work. magkaroon ng maayos na good paying job. Ang goal ko naman kasi talaga para ma-support yung alam mo yung sa kids. So nung sinabi ko yun sa kuya ko, ang pinaka masakit siguro na sinabi ko nung dahil for how many years na akong sa kanya nagtatanong ano na bang pangarap mo. Ang pinaka masakit kong nasabi nung sa kuya ko, wala akong maasahan sa kanya, wala na siyang kwenta as provider. Kaya mostly sa bahay, dahil siya yung nagtatrabaho, mostly ako na lahat ng gumagawa doon. Siyempre, naisip ko, sabi niya, wala na rin akong parang naibibigay financially. So, ang binabawi ko nun, talagang sa bahay, ikaw na yung nag-aalaga sa mga bata, pag may yung mga spare time mo, ikaw na yung nag-aasikaso ng mga pagkain, yung luto, laba. Kasi ang katwiran ko noon, ako yung nagpapakahirap sa trabaho para magkaroon ng in fairness naman sa akin. Ito na lang yung tulong mo sa akin sa bahay. Oh, by the way, Eric also has a YouTube channel. Please subscribe to Eric J. Medina. Ito pa lang tayo sa bungad ng story ni Kuya Ryan at Ate Kat. So, yun na. So, nandun tayo Dahil sa Palau. Oo, sa Palau. Palau is Yung- parang Guam siya. Nasa gitna siya ng karagatan. Isa siyang island. Anyway, dahil sa nag-emote ako sa kuya ko, nag-emote ako na may sumbong. Yung kuya ko naman ay dali-daling naghanap ng work sa kanya at nabigyan siya in 2 weeks, nabigyan siya ng work, may application siya at natanggap siya as a teacher missionary. Sagot ang pamasahin niya, sagot ang lodging niya, Wow. sagot ang pagkain niya, may allowance siya. Yan na, At magtuturo ilipad na pa siya. Ang kulang na lang ay i-provide niya yung passport niya Passport. para mabilan siya ng ticket. Right. So ito na. Excited ako kasi magiging misis ako ng OFW. Wow. Excited na Makaka-receive ako. ng ano pong pera sa Palau pala? Dollars. US dollars. So USD pa pala yun. Sa kayang time na yun, talagang decided talaga, napaka-eager ko na kasi time ko na para sabi ko sa sarili ko, pwede ko na patunayan dito na kikita na ako ng dollars. It's your time to shine, It's my time to shine na. Sabi ko, eto na. Kasi sabi naman ni Mrs., wala raw akong pangarap, wala akong ganitong malaking sahod. So, dito ko na mapatutunayan na I have my own work. Sabi ko, bilang padre de pamilya, ngayon ako masasabing makakabawi na ako sa kanila. So, kailangan ma-push through ko na to, kailangan magawa ko na talaga tong trabaho na to. Talagang wala na makapipigil sa akin. Talagang nandoon pa yung may excitement. Talagang sabi ko, ito na yung prayer request siguro na pinagpe-pray namin. Ito na talaga yung sabi ko nga, makakabuo dun sa mga frustrations niya. So that was August 2018. August 2018. Oo, yun din yung time na hindi ko tinuloy yung job offer sa akin sa malaking company kasi inisip ko na meron na akong mapaghuhugutan ng pondo dahil mag-abroad na siya. Yes. So, ako yung nag-process ng application, nag-upload kasi mas mateki ako kaysa sa kanya. Ako yung excited. Pero nung time na parang 1 week na lang, 1 week na lang. After nung magkaroon kami ng couples, talagang siguro mga ilang days na lang yun, naalis na ako, nagpapaalam na ako sa church, Kumbaga, planchado na lahat, Sir Ray. planchado na, nagpapaalam May na ako passport kung kani-kanina. Ticket na lang ang kulang kasi halos na process na lahat ng mga dapat i-process. Yun. Ang flight sa Palau, once a week lang, every Friday lang. Once a week, every Oo. Friday. So, nag-couples kami Saturday. Saturday yon
kina Friday dapat aalis na siya. So by Monday, hinihintay yung ano niya, yung passport number niya para mabilan siya ng ticket. So ito na, nung papalapit na yung mga araw nung couples namin, nagtutuksuhan na. Paano yan, sis Kat, pagka may couples tayo, aatin ka pa ba kahit mag-isa ka na lang? Kasi wala si Kuya Ryan, sabi nilang gano'n. Di ako naman, nung una excited ako, ayan na, nag-start nang mag-sink in sa akin yung katotohanan na magiging mag-isa na lang ako sa buhay. Right, Kasi, yes. aalis siya. At ang contract niya, that time, 5 years. 5 years. Hindi po pwede umuwi? Pwede siya umuwi, kaya lang ang laki ng ng pamasahe. At ang iniisip namin, kapag uuwi siya, parang sandali lang. Basta malaki yung By 2 years, pwede ako umuwi, pero baka mag-stay lang ako in the Philippines, siguro mga 2 weeks lang din. sink in na sa akin yung reality na aalis siya. Nung time na minsan isang gabi natutulog ako, bigla ang nakita ko yung maliit pa kasi yung panganay namin noong 2018, so 4 years old lang siya. I mean yung bunso namin 4 years old lang. Yung panganay namin gagraduate pa lang siya ng elementary. So nung natutulog ako na paniginipan ko, I don't know if it's a dream or if it's a vision, na nakita ko yung mga anak ko umiiyak. Hinahanap nila yung daddy nila. Iyak pa rin ako. Naiiyak si Ate Kat. Bigyan natin siya ng 5 seconds. 5 seconds. So, sa dream nyo po, umiiyak yung mga bata. They're looking for their dad. Saan po yung location ng dream niya? Bahay nyo? Actually, Malabo. parang yung kalagayan na yun, madilim na Madilim. mag-isa ako, tapos kaming mag-iina lang. So, it doesn't look like home, ha? Yung madilim eh. Tapos hindi ko masagot yung tanong nila nasaan si daddy. Nasaan si daddy? After mga ilang araw, doon na We actually don't know kung nasan talaga daddy nila that time. I mean, maraming pwede mangyari pag nandun na si Sir Ryan. Oo, yun. Doon na, yun, tama, exactly. Doon na ngayon nag-sink in sa akin na mag-iisa ako, na all along nasanay ako nang nasa tabi ko siya. Pangalawa, yung temptation kapag malayo siya. Yes, yes. Pangatlo, doon ipinakita ni Lord sa akin na hindi ko pala kaya nang wala siya sa tabi ko. Alam mo, nung time na yon na para akong nanghina na na-depress, na nagkakaroon na ako ng mga nagkakasakit na ako, nag-gastritis na ako. Kasi nagsisink in na sa akin, tapos ang pinaka main na emotion ko nun ay yung fear and sadness. Alam mo, umabot sa time na ipinakita sa akin ni Lord lahat ng kamalditahan ko. Pinakita ni Lord sa akin na yung time na pagod ako, tapos uuwi ako, makikita ko siya naghuhugas ng pinggan, hinayaan ko lang siya. Pangalawa, ako rin yung nagtulak talaga sa kanya para mag-apply abroad. Oo, kasi para sa akin, ang goal niya talaga ay mag-provide. Yes, yes. So, pagkatapos nun, dahil sa nagsink in na sa akin na hindi ko pala kaya nang wala siya, dumating pa yun sa point na lumuhod na ako sa kanya at lumuhod ako at nagbeg ako na wag na siyang umalis. Want to be in the loop? You can reply to the question on this episode. Yung mga time na yun, iniisip ko, paano yun kung hindi pa rin ako matutuloy, ganun pa rin yung magiging situation ko, sisisihin pa rin ako. Kasi yun na nga yung plano, talagang fix na ako dun, na talagang ang mindset ko talaga, kailangan makaalis na ako kasi yun na yung talagang parang last resort ko din. Sabi ko, ito na yung pagkakataon, kung hindi ko pa siya mapupursue, baka humantong uli kami sa magkaroon kami ng sisihan. So ayun, yun yung nangyari talaga nung mga panahon na yun. Para sa akin, yun yung time na binasag ako ni Lord bilang wife, bilang asawa. Kasi dati kapag yung topic nga sa church, pag ang topic ay wives, submit yourselves to your husband, ay tinatakasan ko yun. Ayoko yung topic na yun. Ayoko mag-submit sa kanya kasi para sa akin, mas able ako. Mas able at mas capable ako. Kumbaga, kayo po yung alpha ng family. Parang gano'n, no? I'm the alpha. Oo, yun. Kaya para sa akin, hindi totoo yung na yun. Ayoko mag-submit doon sa na yun. Pero nung time na yun na aalis na siya, doon ako binasag ni Lord at ipinakita niya sa akin lahat ng mga pagkukulang ko sa kanya as a wife. At
pagkatapos nung nag-sorry ako, humingi ako ng tawad sa kanya at kay Lord, nakaka-amaze kasi binigyan ako ng brand new love, ng brand new na ng paghanga na kasama yung magsasabit ako sa kanya nang hindi ako napipilitan. After nun, so that was 2018, a few days later, nagkaroon na sa kanya ng mga separate na pakikipag-usap na eto na nga, to cut the story short, hindi siya tumuloy kasi siya na rin mismo nagkaroon ng conviction na hindi siya dapat umalis. Sir Ray, interesado ako doon sa story na yun, like, Bumalik pa rin sa akin yung question nung nag-couples kami. Yung katanungan na sinong mangangalaga sa family ko pala pagdating ng panahon na gagraduate yung anak ko, mag-high school, syempre iba pa rin yung andyan yung ama nila, and then yung maliit ko pang anak no na si Johan, parang naisip ko paano ko siya maalagaan dun sa paglaki niya kasi yung formative years, dahil teacher nga kami, syempre malalaman mo yun kung paano palakihin ng maayos yung bata, kailangan nandoon ka. So yun din yung mga naging fear at talagang naisip ko din na mahirap iwanan kung aalis ako, mas maganda kasama yung family ko na noong mga time na yun. So nagbigay din ng revelation si God na wag ka nang umalis. Yun na yung parang naano sa heart ko na wag mong iwan yung family mo dahil gusto mong parang gumante. Dahil gusto mong ipakita, may patunayan. Hindi ganun yun, parang hindi ganun yung tamang way para ayusin yung relationship nyo. Kasi parang ang front talaga nun, aayusin siya financially. yes. Pero sugatan kami pareho. Kumbaga ako, at stake yung marriage ninyo. oo, yung pero ayos relationship talaga. financially. Oo. Masusustain, masusupply yung needs, pero hindi talaga yung madadamage yung So, sa mga namin. nakikinig po natin OFW, nakita niyo po, talagang napakaganda nung yung story. Tsaka yung pinaka-reason kasi nung pinush ko siya, dahil galit ako sa kanya. I see. Kaya ko siya pinush sa sa pag-work doon. Dahil galit ako dahil feeling ko nga wala na akong naaasahan sa kanya. At siya naman, yung nabanggit niya nga kanina, kaya siya aalis para gumante, para patunayan sa akin na kaya niya. Ganda ng story niyo. Hindi pa ba yun yung exciting part? Ay, So eto na, 'di ba? Hindi ko siya parang dito pa lang, maputol kita, Kuya Ray. Parang dito pa lang napaka-meaningful na nang nangyari. Ay, yung mga sinasabi niyo eh. So eto na yung exciting part. For more episodes, please follow this podcast, Salatime with Eric. Kasi dahil hindi ko pinush through, umalis na ako dun sa school, wala na akong trabaho. Yes. Ganun na yung situation ko. Mas lalo pa Parang naging worse ba? naging worse pa kasi syempre wala na akong babalikan. Ito yung magandang ginawa ni Lord kasi siguro mga 2 weeks after nung hindi ko pagtanggap, may good news akong natanggap sa isang government agency natin, which is yung MMDA, na mag-report na daw ako sa kanila dahil tanggap na yung in-applyan ko sa kanilang job. Wow. So, which is currently nandoon pa rin ako until now. So, ang work ko diyan is sanitary inspector. So, kami yung nagche-check ng mga trucks na pumapasok, yung mga garbages from Mandaluyong, from Malabon. Oh, I see. So, meron din from Pasay. So, ayan siya. Kami yung nag-a-assist ng mga trucks kung ilan yung volume niya, kung puno ba o hindi. Pandemic na, nandiyan ka pa rin. And going. Ang isa pa dun sa maganda kasi Praise God. nung nag-pandemic, hindi natapos yung work ko kahit hindi ako pumapasok. Yung sahod, tuloy-tuloy pa rin siya. Wow. Yun yung magandang nangyari nung nandoon ako. Yung pagpo-provide ni Lord na alam nyo naman na ang daming nawalan ng trabaho, ang daming nawalan ng sahod, Totoo yan. ang daming na-stop. Pero yung sa akin, hindi siya na-stop. Kaya sobrang grateful ako kay Lord dun sa binigay niyang privilege sa akin at hindi pa ako nalayo sa pamilya ko. 3 years na, wow. So talagang God is good. God is good, yes. Amen to that, yes. Ang nakakatawa kasi
prior pa doon sa work niya ngayon, may application na rin siya na sinubmit noon as emergency responder sa MMDA din. Pero tinatanggihan ko siyang mag-work sa MMDA kasi nandun yung idea ko na mas marami ka pang offer, mas marami ka pang job na mapapasukan ng higit pa dyan kasi 3 diploma mo. Yes, that's So, palagi ko siyang kumbaga sinasala ko yung mga work na papasukan niya kasi mapangarap nga ako. Pero nung time na binasag ako ni Lord, nung pupunta dapat siya ng Palau, binasag ako ni Lord matigas na ako ma-pride na ako bilang misis Yun na yung time na binasag niya ako. At finally, nung nagsabi siya sa akin na may application siyang panibago sa MMDA, for the first time, hindi na ako kumontra at hinayaan ko na siya na pumasok doon sa in-applyan niya. Kasi lagi akong nakakontra. lagi question po ninyo. Oo, ganun ba? question ko. Maayos na trabaho ba yan? Opportunities din na mga in-applyan ko. And then, pag patungkol sa salary, pag sinabing mababa, wag mong ituloy yan. Ayoko nung job na yan. Maghanap ka pa ng iba kasi parang hindi siya talagang totally makakatulong pa financially. Talagang maraming couple lang makaka-relate sa story po niyan. Kasi I think nangyayari yan sa napakaraming mag-aasawa. Kasi ang goal ko lang naman para makagkaroon ng maayos na pag-aaral ang mga anak namin. Alam mo yun, Yes. yung best na, yung quality talaga na education. At the same time, yung mga pangangailangan namin. Yun talaga yung yun lang naman yung goal ko. Kaya lang, hindi ko alam na along nung pangarap ko, nagkakaroon na pala ako ng pride. Nagiging reliant na ako dahil iniisip ko, magaling ako, kaya ko to, kaya ako nag-a-advance, kaya ako nagpo-progress. Tapos, ang nakakalungkot kasi madalas kong sinasabi sa kanya na kaya tayo ganito, kaya nakakapasok sa maayos na school ang mga anak mo dahil sa akin. Oh, by the way, Eric also has a YouTube channel. Please subscribe to Eric J. Medina. May magandang nangyari dun sa pag-aaral ni Ian noon. Nakakuha tayo ng Yun. So yung sinabi ni Kuya Ryan, after nung nag-surrender na ako kay Lord patungkol sa pagiging wife ko sa kanya, at nakapasok na siya sa MMDA, ang pinaka sinabi sa akin ni Lord noon ay, allow me to show you that your family will be blessed through your husband. Wow. And everything else follows. Nung saktong graduate na si Ian ng elementary, pagdating ng high school, nag-apply kami ng scholarship dahil sa MMDA siya nagwo-work at nabigyan ng scholarship si Ian hanggang 4th year high school siya. Dahil nasa MMDA si Sir Rai. naging way pa yung work ko sa MMDA as a government employee na mag-grant siya ng scholarship. Scholarship, anong school siya, Sir Rai? Kay Rai? Sa Lasal, dito sa Lasal Araneta. Sa Araneta. Percentage na ibabawas dun sa tuition fee niya dahil dahil dun sa in-applyan namin for the scholarship. And then nag-grant naman yun at hanggang ngayon tuloy-tuloy yung So sabi niyo hanggang scholarship. 4th year. Ano na po si Iya ngayon? 4th year. So ngayon Last year niya na. grade 10 na siya. So hanggang ngayon working pa din yung yung scholarship Oh, niya. we don't know ano pa yung gagawin ni Lord sa susunod na Actually, marami pang ang kwento. Please don't forget to follow my podcast for more episodes. Thank you. So that was 2018, 2019 nag-start na siyang mag-work, and then yun na yung time na hindi na ako si kontrabida sa kanya. Talagang binago ni Lord yung puso ko Wow. Doon na ako natutong dati hindi ko siya kahit pagtimpla ng kape, hindi ko siya ipaghahain. Ang katwiran ko, kaya mo rin. At pagod ako. Yun palagi yung pagod ako. Bigyan mo ako ng time na magpahinga, makarecover. Parang makikita nyo kami, healthy kami outside, maganda yung relationship namin, pero inside na nung sa bahay, marami kaming sinesettle na talagang issues sa buhay namin. Tsaka pagka nagkakaaway kami, talagang makikita mo na yung bottom line ay yung struggle ko bilang wife at yung ko sa kanya, question ko na bilang provider.
Palagi yun. Palaging doon napupunta yung yung topic ng away namin. So, Yeah. sasabihin niya sa akin, nasan ka ba? Ikaw yung nanay, lagi kang wala. So, ang ibabato ko sa kanya, kasi ako yung nagiging provider. Kasi kailangan ko magsikap dahil hindi kita maasahan. Ganon yung mga usually Parang away namin. kumbaga nagkaroon po ng change of roles, no? Oo. Those times. Oo. Ano yung teka, yung parang mga talagang tinuro sa inyo ni Lord during those Yung tinuro na ni Lord, nagkaroon kasi ako ng vision through dreams. So, si Ate Kat mo na yung magpapaliwanag nun. Hello everyone, welcome to Sella Time with Eric. Thank you for tuning in. Oo, kasi, so that was 2018, nag-surrender ako as a wife. Pero nandun pa rin yung dream ko sa career ko. Okay. Alam mo yun? Nandun pa rin po. Nandun pa rin. Kasi sabi ko nga sa'yo, nag-apply pa ako sa ibang company, yung mga offer pa rin, andun pa rin. May achieve, may goal pa rin ako na gustong i-achieve. So, na gusto pang patunayan. So, submissive na ako sa kanya, hindi ko na siya inaaway, pero para sa akin, meron pa rin. After nun, nung start na yon, so from August 2018, ewan ko kung makaka-relate ba yung iba dito or hindi, pero yung mga Christians makaka-relate. That was the time that I started to hear God's voice telling me that I need you. Very audible. Ibinubulong niya sa akin, I need you. I need you. Kahit naglalakad ako papunta work, bigla niya akong sasabihan na I need you. Yan na yung nag-start na ako mag-tremble na bakit mo ko I need you since 5 years old, nasa church na ako. Alam mo yun, involve ako sa ministry. Mabait na akong asawa. Ganun ba? So, bakit niya ako sinasabihan ng ganun? So, And you heard it audibly? Audibly. Wow. It started the time na nag-surrender ako hanggang July 2019. July 2019, nandun na ako sa point na tinatanong ko na yung sarili ko na bakit ako sinasabi ni Lord na kailangan niya ako. Pero active naman ako sa church, active ako sa ministry sa Kanya. Is it because kailangan ko mag-resign sa work? Pero bakit? Sabi ko, bakit ako magre-resign sa work? Pagka nag-resign ako sa work, anong mangyayari? So, finally, nung July 2019, may dumating na mga missionary sa church namin at si Mama, pinuwersa niya akong mag-attend nung parang leadership training na yon. For pastors yan Ang nakakapagtaka doon, yung leadership training na yon for pastors. Hindi naman siya pastor. Basta nilista lang baho ni Mama. Tapos, ganyan naman si Ma'am eh. Sige, tulak parang kami, tinatulak kami ni Ma'am. Tapos ang ko naman, dahil sa nailista na ako ni Mama at kinokontak na ako ng mga foreigner na missionary, hindi na ako makatanggi. Yes. Yun na pala yung time na bibigyan ako ng strong na ni Lord na kailangan ko na talaga mag-resign. So, during those... Resign po from BPO. BPO. During that time, binigyan na ako ng strong na ni Lord na kailangan ko na mag-quit. So, sa madaling salita, that was a week of training. After 1 week, all of talaga asadin, nagbigay ako ng resignation paper doon sa supervisor ko na 1 month na lang i-render ko kasi kailangan ko nang mag-focus sa kung ano yung pinapagawa sa akin ni Lord. Very bold na ako nung time na yun na nagsabi na ako sa supervisor ko tsaka sa manager na yun na nga sabi ko, wow. I will continue na, I will help na whatever my family's endeavor is, I will support. Saka amazing yun kasi ang tina-target niya 5 years may incentive and then overall, ang total nung pagpasa niya ng retirement niya, resignation, naka 5 years na siya. Saktong 5 years. Saktong 5 years ako ng August 2019. So that means you received it, no? Oo. Wow. Oo. So, after nun, August 2019, nag-resign na ako. Ang iniisip ko nun, kaya ako pinagre-resign ni Lord kasi paparusahan niya ako na, housewife ka, bawi ka ngayon. Yun yung nasa isip mo. Oo. Yung talagang role niya na as a mother na sa bahay na lang siya. Sabi ko, parang babawian na ako kasi nag-work na siya eh. Sabi ko, mag-full time na yata ako nito. Aasa na ako sa sahod niya. Parang gano'n. Ganun nga po ba nangyari? Ganun pa. So, after nung August na yon, nakatanggap ako ng tawag from Australia na mag-open pala ng foundation. After 2 weeks ng resignation ko, I was by check kasi yung pinangbabayad namin sa tuition fee ng anak namin. At nung isang gabi ng August, umiiyak na ako. Sabi ko, last na check ko na to.
na ipangbabayad sa tuition fee ng anak namin. After nito, hindi ko na alam, Lord, ikaw nang bahala. Kasi malaki-laki yung bayad sa tuition fee ng mga bata dahil nasanay nga ako from sa sahod ko. Parehas po ba silang sa Lasal Araneta nag-aaral? Hindi, yung isang bunso namin sa Headway School for Giftedness. For gifted. Oo, pero may actually may scholarship din yung bunso namin doon sa Quezon City. So after nun, so I was crying that night na sabi ko, Lord, this is the last check for the tuition fee. After this, wala na. Di ko na alam. So the next day, early in the morning, naka-receive ako ng tawag from Australia na may bubuksang foundation sa Australia and I'll be the one para makasama, para mag-manage nito. So, hindi ko alam na meron na palang ginagawa si Lord Wow. na magmamanage sa Philippines, magmamanage din back-to-back sa Australia. Mag-start sa Philippines. Pero we don't know. Hindi, sa Australia, tapos in-country partner yung Philippines, may mga projects na gagawin sa Philippines. After resignation yun, not knowing na may opportunity ganun. Biglaan yun na So, Kasi kala mo nga, tikat, magiging housewife ka na Oo, nasa bahay, nakakatawa. maglalaba, Paghain ko siya, pagluluto ko siya, yung mga Yun ganun. na eh, pag change of role na, o sige, yan yung prayer mo. Pero hindi pala pa ganun. oo, parang babawian ako ni Lord. Sige na nga po, Lord, sorry na. Parang ngayon na yung time. Babawian na talaga ako. Na-imagine ko na yung sarili ko. Dream ka dyan. Teka lang ha. Oo. ang the best doon, ang makakasama niya is relatives niya dun sa foundation. So, after no, nung nag-resign na ako sa work at nagre-render na lang ako, nagkukwentuhan kami nung minsan isang gabi ni Kuya Ryan. Sabi ko, Daddy, alam mo nung nag-resign ako, ang gaan ng pakiramdam ko at ang ganda ng relationship ko sa mga kasama ko noon na hindi ako biglang umalis. Palang nakaprepare lahat. Tapos sabi ko, nung na-realize ko na dun pala sa work ko, para akong may gapos. Kasi pagkagising ko, magpe-prepare ako sa work, pag-uwi, naging routine na siya. Pero ano naman, in reality, yun naman talaga kasi kapag ka Yes, nag-work ka, di ba? Yes, yeah. Pero yung nakita ko na para pala akong nakagapos for the longest time dahil limited lang yung magagawa. Parang sa akin, 80% na talaga nasa Parang work. nakaka-relate ako dyan ha. Teka lang ha. Isinisink in ko lang. Ginunguya ko lang. Oo. So, ano pala ako, 80% sa work, tapos 20% na lang sa family, yung mga ganun ba? So, kaya nung nagkukwentuhan kami ni Kuya Ryan, sabi ko, para ako nakahinga ng maluwag at nabunutan ako. Alam mo yung tanikala? Alam mo yung may chain ka na may bilog na bola? Yes. May ganun. Yun pala yung ginawa ng work sa akin. So, si Kuya Ryan naman, hindi ko maintindihan na kahit na alam niyang wala akong sasahurin nung time na yon, masayang-masaya At pa peace siya. pa rin siya. Oo, excited siya na umuwi. Alam niya na uuwi siya, nasa bahay ako, yung mga ganon. So, nung time na yon na nagkakakwentuhan kami, nag-pray kami after. So, yun na. Ito na yung sinasabi ni Kuya Ryan kanina na vision. For more episodes, please follow this podcast, Salatime with Eric. Ako yung nagpe-pray. Si Kuya Ryan, nung time na yun, tahimik lang siya. Sabi ko, ba't ka tahimik dito? So tahimik lang siya. Nagpe-pray kami pareho. Pero nung ako yung nagpe-pray, tahimik niya. So pagkatapos namin mag-pray, nagulat ako, nakatulala siya. Tapos nagkwento siya sa akin. Sabi niya, Mami, alam mo, nagkaroon ako ng vision. Nandun kami sa sala noon. Tapos sabi niya, habang nakaupo kami sa sala at nagpe-pray, may biglang lumabas na gintong guya, golden calf. Biglang may lumabas na malaking golden calf sa harap namin, gintong guya. At pagkatapos noon, ang nangyari, bigla siyang nabasag. Biglang nabasag at gumuho. Pagkatapos, Yung gintong guya, lumitaw sa harapan namin. Talagang ang laki niya, golden calf siya. And then, suddenly, nabasag siya. Nabasag siya. Gumuho. Pagkatapos gumuho nung golden calf, biglang may nag-appear na malaking leon, yung mighty lion. Napaka-mighty nung lion, pero ang amo ng itsura niya at nakatingin siya sa amin habang praying kami. Tapos yung lion na to, pagkatapos noon, habang nakatingin siya sa amin, biglang may nag-appear na mga nakaputi. Nakaputi siya. May mga naka-appear na mga nakaputing mga tao na pumalibot sa amin. That was during my prayer.
During your prayer. Habang nagpipray ako, may na-vision siya. Kaya pala siya tahimik kasi may mga nakikita na siyang vision. Yung nangyayari, habang nagpe-pray siya, tuloy-tuloy yung mga vision na yun at nangyayari sa harapan namin. Kaya nakatulala si Kuya Ryan. Simultaneously nun, nung habang nagpe-pray. So, kinuwento niya sa akin after ng prayer. Nung gabi na yon, nung matutulog na kami, pinag-pray ko. Sabi ko, Lord, ano ibig sabihin ng vision na yon? Kasi may vision, pero kailangan mong hingiin kung ano yung message eh. Oo, yung interpretation. Yes. Alam mo, na-amaze ako kasi ang ibig sabihin pala ng vision na yon, inano sa akin, ininterpret sa akin ni Lord eh. Ang ibig sabihin ng vision na yon, yung golden calf, which is in the Bible, sa Old Testament, ito yung naging idol, di ba? Ito Yes, yung idol. sinasamba. Yes. Ito na pala yung mga naging pangarap ko sa buhay. Naging pangarap ko sa family ko, pangarap ko sa sarili ko, sa asawa ko. Na naging ano na siya, naging idol na siya. Kaya di ba sabi ko parang pakiramdam ko may tanikala ako. Naging idol ko na siya. At nung time na nag-surrender ako as a wife, pangalawa, nag-surrender ako sa career ko, sa mga dreams ko. At ang sinabi ko nung time na yun, nung nag-resign ako kay Lord, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Wow. Hindi ko na Powerful. alam. Yes. Di ko, basta ang gagawin ko lang, lalakad ako, nakahawak akong kamay ko sa'yo, pero wala na akong nakikitang iba. Basta I'll just listen to your voice. So, yung pangarap ko sa sarili ko, sa family ko, naging idol na siya, na naging damaging na siya, kasi yun na yung sinasamba ko. At nung nag-surrender ako kay Lord, nung nag-quit ako sa job, binasag ni Lord yun. Unti-unting gumuho yung idol Kasi na that yun. time nga, tigat, wala ka nang iba nasa isip, kundi you want to reach something, Oo, progress na. Gusto Something ko, bigger, progress, something achieve. Oo, there. para sa family. Ganyan. Pero ang katwiran ko sa family, pero hindi ko namamalayan, damaging na pala yun sa aming family. Pero hindi naman din masama yung intention mo Oo. that time. So, nangyayari po pala yun, no? Like, maayos naman intention natin, pero we don't know kung saan yung focus niya. Ibig sabihin, hindi si Lord yung center, hindi yun galing sa Panginoon. Totoo. Tapos nagkakaaway kami, nagkaka-conflict kasi nagkakaroon na kami ng competition, alam mo Right, yun, right. nagkakaroon na kami ng comparison na sinasabi ko sa kanya, si ganitong edad lang, ganito na yung na-reach, ganito na yung position niya, bakit tayo, ganito, ganyan. Yes. So, nagkaroon na pala ng idol. So, kaya nung nag-surrender ako kay Lord, inuuna, inayos niya yung relationship naming mag-asawa. Pangalawa, pinasuko niya ako dun sa mga dreams ko. Alam mo ba, yung lion, yung mighty lion na nag-appear, I prayed to God, what's the meaning of that vision? It's Jesus. Sinasabi sa Revelation, He is the mighty lion, di ba? Amen, yes. So, nung nabasag ni Lord finally yung nag-hold sa akin, doon na nag-appear si Jesus na meron na siyang finaling control. Kaya pala nung time na yun na nagpipray kami at nag-surrender na ako, parang very at peace siya, very satisfied siya looking at us kasi Wow. nabasag niya na finally yung nag-hold sa amin. At yung mga lumabas na mga nakaputi, eventually were the elders, the pastors, mga leaders sa church na makakasama Surrounding you, namin. no? Oo, makakasama sa ministry, makakasama sa work, sa foundation, na ito pala, ipapakita na mas marami pa pala Amen. na gagawin. Amen to that. And the rest is Napakagandang history. story. So pagkatapos nun, ayun na, sunod-sunod na yung progress ni Lord sa amin, yung provision din ni Lord na naa-amaze ako kasi kahit nag-pandemic, si Kuya Yes. Ryan talaga yung naging Nung kasi, syempre, dahil parang nagkaroon din ako ng low self-esteem kasi parang ang dating wala na akong kwentang magulang sa mga bata, wala akong kwentang asawa dahil hindi nga ako masyadong, yung alam mo yung syempre may provide ka rin kahit financially talaga, materially, dapat medyo may napupundar kami. Parang nahiya din ako kay Lord na humarap. Kaya pagdating sa church, medyo low key lang ako, low profile lang ako. Hindi rin ako tumatanggap masyado sa ministry. Kahit may ministry kami, hindi siya ganun talaga na alam ko hindi ko talaga nagagampanan yung para kay Lord. So, nagpapasalamat naman ako kay Lord kasi after nun, through pandemic, nag-open siya ng Zoom ministry namin. Nagkaroon kami ng mga Bible studies every day. Tuwing Naging part pa nga ako noon sa beses. tuwing gabi 7 to 9 siya, kung minsan nag-i-exceed pa. Doon talaga uli na-rekindle
relationship ko kay God. At nagkaroon din kami noon ng may token kami, ginamit kami na nabigyan kami ng opportunity na makapagbigay kami ng relief ng mga panahon na yon during pandemic. At nakita ko na talagang yung nag-work na si God sa akin sa ministry, talagang nabuhay yung fire sa akin na nakita ko hanggang ngayon. Nagpapasalamat ako kay God kasi hindi lang ako audience ngayon sa church at binigyan niya ako ngayon ng opportunity para humayo every time sa Bagumbong every month. Wow. Meron na akong binigay sa akin na nakapag-share ako ng Word of God doon. At Wow. sabi ko nga, Pastor Ryan na pala. sabi ko nga, nakakatawa si Lord kasi dati pangarap ko lang yung kasi napamahal sa akin talaga yung Bagumbong kasi nakita ko yung kung paano nag-start yung gawain doon. And then sabi ko, bakit hindi ako nakakapunta ng Bagumbong? Bakit ako lang yung parang walang part doon? Pero nung inuumpisahan yun, nandoon naman ako. Bakit yung ibang mga kapatiran namin, nakatulad ko lang din, nakakapag-share sila ron, pero to God be the glory kasi mula nung sinabihan ako ni Mama na why not share the Word of God there. Sabi niya, bigyan kita ng assignment. So yun, nagtuloy-tuloy naman at yun yung pinagpapasalamat ko kay Lord na talagang nagamit niya ako ngayon mightily. At dito rin sa church, yung mga ministry, unti-unti na ring nabubuo uli namin dahil nag-pandemic, unti-unti rin namin naiaayos siya. Ang isa pang kagandahan nito dahil mas marami na akong time dahil work from home na ako technically. Yes. Since 2019. Work from home lang po? Oo. Nung pre-pandemic, actively involved ako sa foundation. May time na nag-aalis-alis kami, nagpupunta kami sa mission. Pero since 2020 nag-pandemic, nag-work from home na ako. Mas marami na akong time ngayon sa mga anak. May office na ba ang foundation sa Philippines? Teka, Nung 2019 meron. doon nag-start. Oo, doon nag-start. So, ngayon po ay nag-resign ako parang ganun sa foundation since March 2021, that's last year. At ngayon I work as an administration assistant sa isang business naman sa Australia. At nakita ko yung advantage ng pagsuko ko kasi nung time na nag-i-struggle kami mag-asawa, hindi ko alam nag-i-struggle din pala yung mga anak namin kasi yung time na hindi nakakapagsalita ng maayos yung bunso namin. So, nung nag-stay na ako sa bahay, work from home, nag-progress na yung anak namin, na-accelerate pa siya, magaling pala siyang magbasa. Tapos yung panganay namin na very timid, at madalas sumusulat na lang siya ng note sa akin kasi hindi ko na siya nakakausap sa sobrang kabisihan ko. Feeling ko kailangan ko magpaka-busy sa career. Pero ngayon, ang ganda ng relationship namin at nakita ko na nagpo-progress din yung eldest namin na bibigyan pa siya ng Exemplary Conduct Award sa school nila. Ibig sabihin, tuwan-tuwa kami bilang parents kasi pinaka-best na example yung conduct niya sa school nila, di ba? So, yun yung mga blessing na kung hindi Yun yung ako mga sumunod na po, no? sumunod na pangyayari. Mga So kung story. hindi ako naging sensitive dun sa still small voice na alam mo yun na I need you, And the still there's small something voice eventually became audible, very audible, di ba? Wow. Papunta sila ng Japan noon. Sunod-sunod na yung travel nila as a family. Then kami, yun na yung nag-start na nakahayo rin kami sa Leyte. Nakapunta kami for the first time sa Leyte. Yun yung first na punta namin. Na-meet nyo ba doon yung mga kakilala natin, Tikat? Sino nga yung kakilala sila natin? Kuya Kuya Julius. Ignacio. Sila Kuya Julius Julius. pala, Kuya Julius. Shout out sa iyo, Kuya Julius. So, Sana ayun, mapakinggan mo ang story. dun nag-start yun na maraming na-open na opportunities simula nung nung mga pangyayaring yun. So yung ang pinaka nakita kong inayos ni Lord dun yung minsan hindi kasi nagiging sensitive yung mag-asawa
na nakafocus tayo masyado dun sa mga dreams natin para sa family, pero nadadamage na pala yung yung role natin. Oh, by the way, Eric also has a YouTube channel. Please subscribe to Eric J. Medina. May mga tayo, nakikinig tayo siguro katulad ko na newlyweds, yung mga kakakasal lang, no? Shout out to Bert. Yan, kami. Gusto naman namin marinig yung mga payo nyong para sa mga bagong mag-asawa na tulad namin. Siguro sa akin pinaka-importante yung natutunan ko talaga yung submission ko, yung may mga pangarap ako at mas active or mas ma-organize ako kaysa sa kanya. Pero kailangan, nakita ko talaga yung power ng pagsasubmit ng wife sa husband. Kasi nakita ko yung nung time na nagsuko ko, na-remind ako nung na-envision, na pinakita talaga sa akin ni Lord yung vision na nung si Adan at si Eva, Adan and Eve, ang binigyan talaga ng full authority at ng blessing ni Lord si Adan Yes. At si Eve ay nasa tabi niya lang. Yes. So, nung time na yun na nag-surrender ako, doon ko nakita yung full authority na ibinigay sa kanya as a father, as a husband. Wow. At na ang magiging role ko is to stand behind him, to pray for him, to support him, and everything else will follow. Wow. Kasama sa mga anak namin. At nakita ko kung gaano kaming ibinibless ni Lord ngayon. True. Ngayon kung halimbawa misis ka naman na nag-i-struggle ka dun sa parang hindi masyado pang nade-develop yung potential ni Mr. alam mo yon sa niya, sa role niya, ipag-pray lang kasi ganun din yung ginawa ko noon na nakasupport lang talaga, prayer support, hindi natin sila gagarahin o aawayin. Hindi gagarahin, hindi That's not the way, no? hindi. Sa mga husbands naman, huwag kayong ma-frustrate kung yung kinikita nyo, tingin nyo is mas mababa dun sa kinikita ng asawa ninyo. Parang kay Ryan is talking to me, Hindi, I'm listening. Hindi yun naging sukatan ng pagiging lalaki. Hindi tayo dinesign ni God para babaan tayo ng tingin ng ating mga asawa. Kasi ano man yung trabaho mo, kailangan maging proud sa yung asawa mo. Kasi nice. Kaya nga kayo naging mag-asawa kasi magtutulungan kayo. Yes. Kasi yan yung nyo, gagawin ninyo, sabi ninyo, till death do us part, in richer, in poorer. Talagang ginawa ninyo yun, vow ninyo yun sa bilang mag-asawa. At hintayin nyo yung blessing ni God dahil pinagpe-pray nyo yun na lahat naman nag-i-start talaga from scratch at doon nyo makikita yung blessing ni God. At nagpapasalamat din pala kami kay God kasi nagkaroon kami ng renewal of vows. Yun ba ay 15 pang 15 years. talaga ay talagang renewal of vows. Wow. Yun pala yung nakita ko one time sa So ayun yung nakakatuwa sa Panginoon kasi inayos niya muna yung relationship namin. Nakakatuwa kasi wala naman talaga kaming plano. May story din kasi yun noon. For more episodes, please follow this podcast, Salatime with Eric. Sumikip kasi yung sing-sing ko dahil nag-pre-pandemic. Sumikip dahil nag-gain ka ng weight? Nag-gain ako ng weight, lumaki ako. Hindi na nagkasya sa akin yung sing-sing namin simula't simula. Hindi ko na siya nasusuot. So ngayon, ang sabi ko, para mag-ipon tayo para bumili tayo ng bagong wedding ring natin para naman meron naman akong wedding ring na naisusuot. So ayun, nag-try kami dun sa kapatid niya, nag-ask kami, and then finally hindi naman nag-workout na nagpatingin kami kasi nasa Jeddah, maraming ginturon. And then yung bunso niya, Tekat. Oo, yung bunso nila. And then ayun, nagsabi kami kay Bishop nung time na yon. Kasi yung ang nasa isip namin talaga, papalitan lang namin yung sing-sing kasi nga sumikip na. Pero habang nagpe-pray kami about it, nililid din kami ni Lord. Parang nag-ano sa amin yung renewal of vows. So,
naisip, kumbaga na-realize namin na inayos ni Lord yung relationship namin as mag-asawa. Inayos ni Lord yung relationship namin sa mga anak namin. So, alongside ng ng pagbili ng bagong singsing is yung pagbabasbas na rin at the same time ng marriage namin na i-renew namin yung vows. Parang mag-invite lang tayo pagpe-pray kasi para mabasbasan naman tayo, ganun lang, with some friends. Walang masyadong handa, yung alam mo yung simple lang na makapag-cherish kami ng moment namin bilang Yes. mag-asawa. Pero pagkatapos noon, nagulat kami kasi lahat pinrovide ni Lord, pati sa alam mo yung pagkain, sa Wow. sobra-sobra pa yung provision niya. Sabi ni Bishop kasi nung panahon na yun, sineselebrate yan. Sineselebrate yan. Oo. Yung 15 years, talagang ikakasal kayo niyan. Kakasal ulit sa Talagang palagan? ikakasal ulit. Ang sabi niya, pag 15 years, magandang isineselebrate. Sabi ko, eto nga po, Bishop. Sabi ko, Binigay mo yung situation, Oh, Tikat. sabi ko, magpapa-renewal of vows kami. So, tuwan-tuwa din si Bishop nung time na yon. Shout out po pala kay Bishop Bishop Pat Pat Alfred Hermosilia, CCFI. Si Bishop, baka hindi kasi alam ng mga nakikinig no? So yung Bishop. By the way, si Ma'am Villarama, Bishop na rin. Oo, si Praise Bishop the Lord. Villarama. So, ayun po, nakakatuwa kasi nakita nyo po yung timeline from nag-start kami hanggang sa lumalaki na yung mga anak namin hanggang sa ang daming mga binasag, binago sa amin Ang ni daming Lord. matututunan po sa inyong pagsasama. Oo, hanggang sa yun, nung inayos na ni Lord yung relationship namin, pati yung renewal of vows, panibagong, alam mo yun, talagang ni-refresh niya kami. Doon. Nakakatuwa kasi wala kaming funds doon para doon sa catering, sa Yung mga location. design. At yung nakakatuwa, yung Sa church yung natin yun sa CCFI. yung naging venue nun, sa church na. At marami naka-attend. Kaya nakakatuwa kasi ang Maraming gandang nabusog. ang ganda nung naging ceremony, ang ganda nung naging banding namin talaga. Ang ganda naman. May similar experience kami, hindi ko naman didetalye, pero nung kinasal din kami ni Lay sa Thailand, dahil din sa fellowship of believers na provide lahat, wala naman din kami nailabas. May kita pa. Yun nga yung Ganun din yung sa amin. May sobra pa, May sobra pa, nakakagulat. may kinita pa. Ang iniisip lang namin, sumikip ang mga singsing, yun lang yung pinagmulan ng story. Pero Ayun ang yung dami pinagmulan, palang no? ginawa si Pag Lord. sinikip yung singsing, talagang pala, no? Yung magandang problema pala yun. Ang nakakatuwa pa doon, yung pinambili namin ng singsing, yung mga pakimkim, parang naibalik. So, sobra pa. So, Nga, may kita pa kayo. kumita pa kami. So, joke lang. So, salamat din sa mga ninang namin na naging generous Matindi. sa amin. Kaya, double blessing. Nakasal na kami at napagpala pa kami. Ang isa pa palang gusto kong idugtong doon sa kasi baka matuldukan na yung wives, submit yourselves unto your husband. May kadugtong Yes, yes. po yun Yes, para naman sa mga tatay. Baka kasi mag-submit nang mag-submit si Yun ang misis hinihintay ko kanina, Oo. tigas din. Nawala sa isip ko. Hinihintay ko Para yan. sa Go mga ahead. tatay naman, may kadugtong pa yun yung husband, love your wives as Christ loves the church. So, ibig sabihin yung buong pagmamahal talaga ay ibibigay natin sa ating mga asawang babae. Want to be in the loop? You can reply to the question on this episode. Kailangan talaga ng communication. Number 1, kung meron kayong problema, hindi talaga dapat natatapos yung araw na hindi kayo nag-uusap patungkol doon sa problema. At maipag-pray nyo yung problema nyo na si God yung aayos nun, kasi dapat talaga nakasentro si God sa relationship ninyo na hindi siya mawawala doon. At yun si God talaga yung aayos, kasi kung talagang sa sarili nyong pagsisikap, kahit anong gawin ninyo, kung hindi si God yung nakasentro, hindi talaga siya maayos. Kung sarili lang na kagustuhan nyo yung masusunod. Follow-up question kay Rai. Yung husbands love your wives. Can you tell me more about that? Kahit nag-i-struggle kayo, kahit tingin mo na under ka ng wife mo, may mga times na parang hindi maganda yung trato sa'yo ng wife mo, huwag kang sumuko na ipag-pray din siya. Huwag kang susuko yun dahil love mo siya. Hindi magbabago yung tingin mo sa kanya. Hindi mababago yung turing mo sa kanya kahit
may mga ganong struggle sa buhay nyo. Kasi Galing. dun madedefine yung totoong pagkalalaki mo. Oo, yun. Hindi porket sinabing lalaki ka na ginagawa mo yung mga gawaing bahay, may mga ginagawa kang parang kuminsan nakaka-down na sa'yo. Yung pagkalalaki. Nakakalalaki. Pero in the process, tinutulungan ka pala niya na mas lalo pang maging mabuting asawa. Sa nangyari sa inyo, no, nagre-reflect kung sino si Jesus sa pagmamahal mo kay Ate Kat. Oo, kaya nga sinasabi nga nila lahat ng mga ibang nakakapakinig noon nung testimony, napakabait mo naman. Kontrabida yung si Mrs. Dumadami. Nagiging teary-eyed na si Ate Kat. Pero kung titingnan naman natin, hindi naman talaga siya ganoon. Pareho kaming tinuruan ng Panginoon. Yes. Pareho kaming itinama ng dapat naming gawin bilang mag-asawa. So, ayun, yun yung story namin. Nung sa wedding, meron yung unity candle. Very symbolic yun eh. Yung unity candle, ito yung isang malaking candle sa gitna ng ikakasal. Tapos si bride tsaka si groom, meron silang tig-isang candle. Yung pinaka-fire talaga ng relationship manggagaling dun sa unity candle eh. And that is God. He should be the center. Kasi pag naupos yung candle niya o naupos yung akin, may mapaghuhugutan ng fire eh. And that is God. Pero kung imagine natin na kung wala tayong unity candle, saan tayo huhugot ng fire? As a person, as an individual at bilang may relationship. Kung upos yung akin, upos yung sa kanya, walang fire, saan kami huhugot ng fire sa relationship namin? Kaya napaka-importante yun. Si God talaga yung center ng relationship. Meron akong parang third wedding this coming July 26. Congratulations. Para po akong umati ng counseling bago ko ikasal. At ako din ay talagang na-bless sa story ni Ate Kat at Kuya Ryan. Kakaiba talaga yung partnership namin pagkatapos nun. Kasi ang nakita ko ang nagiging conflict madalas, nagkakaroon ng competition si wife at si husband at hindi na sila partner. May individual na agenda at may competition na. Wherein kung halimbawang si God yung center, partner kayo dun sa mga agenda, sa mga goals na si Lord din yung nagbigay. Ang ganda ng mga mangyayari. Kung kayo mag-asawa, support lang kahit sino yung may malaking kinikita, sino yung mas nakakaangat ngayon. Aayusin naman ni Lord yan eh. Okay, kung hindi naman naayusin, may magandang plano si Lord. Hindi yan competition. For more episodes, please follow this podcast, Salatime with Eric. Thank you, Eric. Thank you. Sa susunod ulit, kapag meron ulit kaming mga Stories. stories, isi-share namin yan sa podcast mo. God bless you.